balikan natin ang issue kaugnay ni San Ignacio. Palagi nila lang ginagamit, mga kapatid, Saint Ignacio, Bishop of Antioch, the first who invented the name Catholic. At nabasa natin sa kanilang pasugo, ito, kaya pina-research nila pasugo. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto, mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, Ano naman? Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion. Ano daw? Pero 1977, naman? Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Nako, sinong palpak ngayon? Di ba? Sabi ko pasugo 1977. Inulit naman niya 1977. Pero sabi niya, mga researcher, anong pinahanap niya? Pasugo 1997. Daw, February 1997. February 1997. Sinong palpak ngayon? Ha? Mga researcher natin, pasugo daw, February 1997. Screenshot lang natin. Sagutin natin ito. 1997, pinahanap. Ang ginamit ko, 77. 1977. The author of What Think Ye of Christ made a sweeping conclusion that those who deny the alleged deity of Christ are heretics. After New Testament times, many heretics arose who denied the doctrine of the deity of Christ. These false teachers were denounced by believers like Ignatius, 110, Anno Domini, and Polycarp, who were followers of the Apostle John. Yon. Yan, napansin po ninyo kung ano yung Balik mo doon, Kuya. So, napansin ba ninyo ano yung pasugo? Paano nila tinututulan ito? Ang pasugo na ito. Ha? Tinututulan nila, paano? Gumamit sila ng ChatGPT. Ito, para tutulan. Doon sa ChatGPT sila nagpatulong. Di po ba sabi ni Wendell Talibong, may karapatan daw na magbago ng pangalan? Sinabi daw. May sinabi ba ako na may karapatang magbago ng pangalan? Sa kanila yan, doktrina. Gumawa ng pangalan na pantukoy sa iglesia, itong si Ignatius. Sabi po ni ChatGPT, ito pong tanong ko. Ito, si ChatGPT. Dahil para sa kanila, ChatGPT, credible umano. Galing talaga ni ChatGPT. Galing ni ChatGPT. Tingnan natin ang galing ni ChatGPT, ha? Iglesia ata ito. Iglesia ata ito ni Manalo si ChatGPT. Bakit? Do Ignatius have the right to change the name of the church? Yan ang tanong niya ni ChatGPT. Meron ba umanong karapatan si San Ignacio na baguhin ang pangalan ng simbahan? Of course, wala siyang karapatan. Ang ginawa ni San Ignacio, ang Iglesia ni Cristo na tunay ay tinatawag sa una-unahang pagkakataon na Iglesia Katolika. Hindi sinabing pinalitan ng pangalan. Mali! Pati pa si ChatGPT pinapilipit. Yes or no? Sagot ni ChatGPT, no. Ignatius does not have the right to
to change the name of the church. Walang karapatan dati kay ChatGPT. Oh, yun, nagpatulong sila gamit ang quotation sa kanilang pasugo doon kay ChatGPT. Bakit? Dahil credible umano. O ito, May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Teka muna, ano yun? so credible si ChatGPT. Dahil credible si ChatGPT, ibalik natin ang kredibilidad ni na pinandidigan nila, kredibilidad ni ChatGPT. Bakit? Sige nga, tanungin si ChatGPT, sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Ito ang sagot. Who is the founder of the Iglesia ni Cristo in 1914? The founder of the Iglesia ni Cristo INC in 1914 is Felix Y. Manalo. He is considered the first executive minister of the church and is regarded by members as the last messenger of God. Manalo established the INC with the belief that he was called to restore Christianity to its true. Yan. Ang sinabi nilang very credible daw umano si ChatGPT. Ngayon, sinabi ni Parba, anong sabi niya? Si San Ignacio daw ang nagtatag sa Katoliko. Pakinggan niyo si Parba, ha? Si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo Katuko. Iglesia Katolika, si Ignacio. Imagine, ministro ito ni Manalo. Pagkatapos, anong turo niya? Si Ignacio daw ang nagtatag. Yun kaya ang aral talaga ng mga ministro batay sa nakasulat sa kanilang pasugo magazine pala. Okay, tingnan natin kung ang simbahang Katoliko ba, dahil sabi ni Parba, tatag ni San Ignacio, itinatag ba ang simbahang Katoliko? Doon tayo sa kanilang pasubo magazine. Ito, Pasubo, Marso, Abril 1987, sa pahina 4 ni Philjon Fuentes. The Catholic Church, therefore, I strongly assert this, exists not because it was founded. So malinaw mga kapatid, na ayon sa Pasugo Magazine, napasubo sila dito. Ayon sa Pasugo Magazine, ang simbahang Katoliko ay umiiral, hindi dahil ito ay itinatag. Ngayon, dahil anong sabi nila kaugnay sa ChatGPT? Credible daw. Credible. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan. Credible source is ChatGPT. Kaya, tanungin natin si ChatGPT, bumalik sa kanilang argumento. Dahil sabi nila, si San Ignacio ang founder ng simbahang Katoliko. At nakasulat sa kanilang pasugo, may quotation na si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol. Tanong, ano ang masasabi ni ChatGPT na pinaniwalaan nilang credible? Kaninong disipulo si San Ignacio? Ito mga kapatid. Saint Ignatius of Antioch was a disciple of the Apostle Saint John the Evangelist. He is considered one of the earliest authoritative figures in the church known as the Apostolic Father. Ayon sa kanila at sa mga ministro, si San Ignacio daw, founder ng simbahang Katoliko. Di po ba sabi nila, si ChatGPT, credible yan. Sige, si ChatGPT tanungin natin,
ChatGPT, credible ka daw. Sabi ng mga manalista. Ang tanong, si San Ignacio ba ang founder ng simbahang Katoliko? Ito. No, Saint Ignatius of Antioch was not the founder of the Catholic Church. Jesus Christ is considered the founder. Nako! Balik sa kanila mga kapatid. Kaya, ano ang palusot nila? Dahil nabuking sila sa quotation nila sa Pasugo Magazine. Abay, hindi daw umano si San Ignacio ang dapat pag-usapan dito. Usapan dito, Kuya Robin, pangalan ng iglesyang tayo ni Kristo. Hindi ang ipinag-uusapan dito si Ignacio o si Polycarp. Hindi yun ang pinag-uusapan. Biglang kumambyo. Di pwedeng pag-usapan na si San Ignacio. Pangalan lang. Di po ba sila mismo, galing sa kanila mismo? Ano ang sabi nila? Eto, pakinggan ninyo. Kaya Talibong, huwag mo kaming dayain. Mag-upload ka ng isang consistent na mga pagpapahayag para depensahan ang inventong ginawa ni Ignacio sa iglesia ninyo. Di ba? Sila mismo ang nagsabi, dapat umano, tatalakayin ko, yung si San Ignacio nag-imbento ng pangalan. Kaya nga, tinalakay natin, ikumpara ni Felix Manalo. Si Felix Manalo, pumasok lang sa loob ng kanyang silid, 3 araw, 3 gabi, hindi kumain, hindi natulog, pagkatapos, naging anghel na at nagtatag. Kumpara kay San Ignacio na nabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Kung sino si San Ignacio, kaya natataranta na talaga. Kung kaninong alagad si San Ignacio, alagad siya ni San Juan Apostol kasama si Santo Policarpio. Saan yan mabasa? Ito, research naman pag may time. Kasama na Sige pala. nga, sige nga. Sige nga, Kasama na. ano yung bala niya, Kuya Robin? Ano yung bala niya? Biblia ba? Sige nga. Eto mga kapatid. Pasugo, Pebrero 1977, 7 and 7. Naman. Pasugo, February 1977. Mga researcher natin, Pasugo daw, February 1997. Kaya Talibong, February huwag mo kaming 1997. dayain. Mag-upload ka ng isang Huwag mo kaming dayain. Paano? Dadayain kayo. Nadaya na nga kayo sa pag-anib sa naturang grupong tatag lamang ng tao. Ano pa palusot nila dito? May tanong sila sa akin. Ito. Siguro, Kuya Midan, mag-iwan tayo ng isang tanong dito kay Wendell Talibong. Wendell Talibong, sa ipinahayag mo na pasugo na ipinapakita namin sa iyo dito sa screen. Halimbawa, ito, yan ay galing sa iyo. No? Yan ay galing sa iyo na ipinost mo noong September 16, 8:47 p.m. Ang itatanong namin sa iyo, ito bang si Robert J.W. Robert ay isang miyembro sa Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914 na may kinikilalang sugong kapatid na Felix Manalo? Pakisagot lang po. Dapat kasi masagot niya yan, Kuya Midan, kasi ang kanyang pagpaparatang inaamin daw sa pasugo natin na tila baga yan po ay... Okay. Yun ang tanong. Mas mabuti na sila na lang ang magsagot. Sino ba si Robert na may akda sa aklat na sinepi nila? Si Robert, si J.W. Robert ay gumawa ng isang aklat na Commentary of General Epistles of James. Inilathala noong 1963. Ang mga booklet niya ay commentary, book of treatment ng bagong tipan. Maaari itong sermon, maaari itong teaching.
Yan. Si J.W. Robert ay isang Church of Christ, Iglesia ni Cristo Restoration Movement sa Texas, USA. So, kapangalan nila, English version lang. Sila mismo ang nagsagot. Pero, napakahina kasi ng argumento. Walang kalitoy-litoy. Bakit? Dahil sinipik ko yung kotisyon din sa Pasugo. Ang konklusyon nila, dapat ang lahat na nakasulat sa Pasugo ay paniniwalaan ko. Sabi nila, yun ang kanilang konklusyon. Ito, Ayan o. Kasi tinanggap niya yung bahagi sa umpisa tungkol doon sa si Ignacio tsaka Polycarp ay mga followers ni Apostol Juan. Sa makatwid, kung itong bahagi na ito na ipinapakita natin ay tinanggap niya, malamang dapat niyang tanggapin ang lahat ng nakasulat dito, Kuya Midan. So, ang lalim, dahil sinipi ko yung bahagi sa Pasugo, dapat lahat na nakasulat sa Pasugo ay tinanggap ko. Balik natin sa kanila. Di po ba kayo mismo ang palaging gumamit ng aklat katoliko? Pakinggan natin mga kapatid, yung paggamit nila sa aklat katoliko. Ang aklat po ng Father Smith Instruct Jackson ni Reverend John Francis Knoll at pinagtulungan ni Reverend Lester Pallion sa 1953, page 35 to 36. Ang Iglesia ni Cristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan, nang ito ay maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay nananagot na umanib upang maligtas. Yaong mga taong sa kapabayaan ay hindi nakilala ang iglesia o nakilala man ito ay tumangging umanib dito, ay hindi maliligtas. Napapansin po natin, Kuya Robin, na yung aklat na yan ay sinulat ng 2 reberendong pare. Mukhang aminado yung pare, na yung kanilang Mukhang aminado daw ang pare. O na mga kapatid, etong argumentong walang kalitoy-litoy, kaya galit na galit talaga sila. Maramdaman ninyo, no? Dahil palagi lang butata. Ibalik natin sa kanila. Kung ang argumento nila, dahil kinukot ko yung si San Ignacio ay alagad ni San Juan Apostol, dapat ang kabuuan umano na Pasugo, tanggapin ko. Di ba? Ginamit ninyo itong Father Smith Instructs Jackson na the Church of Christ must be in nature and service its servant through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to embrace it, knowing it, cannot be saved. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Tatanggapin ba ninyo yan? Na ang Church of Christ na binanggit yan, hindi kayo, kundi ang Iglesia Katolika. Kaya, pagdasal na lang natin mga kapatid, ramdam na ramdam talaga ang kanilang galit. Pagdasal natin na sana mabuksan ang kanilang isipan at di magbulag-bulagan. Ang dami nang nabiktima sa maling akala.